Magandang araw, ito po ang ating ganap. Naglinis po tayo ng bangos. Ito po ay dala ng aking pamangkin. Ito po ay ating uulamin. Nilibon ko na po yan siya at wala na po yan siyang tinik. Kaya iyan ang ganap. Napakaganda na po yan tingnan. Malinis na itan po yan siya, 2 piraso. Fast forward na nga po tayo. Inakit ko nga po pala ang isda natin na dinipon. Doon ko na po pinirito sa aking kapitbahay, sa aking kapatid na bunso. Ang aking kapatid ay kailangan palalayan dahil meron siyang maliit at bibi pa. Kaya alam niyo na, nakikita niyo naman sa aking vlog na meron akong pamangking maliit pa. At habang nagluluto ako, inantay kong magluto ang ating inihaw na steam sa kawali lamang, ay naglapit ang aking anak at naglalambing. Sarap sa piling sa meron tayong anak na malambing at mapagmahal sa kanilang magulang. Kaya fast forward na nga pala, tapos na po pala ang ating nilutong prito at inihaw na steam sa kawali. Ay binaba ko na ang ating ulam at binigyan ko na rin ng ulam ang aking kapatid para makakain na rin sila mag-ina. Pagkatapos ngayon at nag-start na mag-prepare ang aking pamangkin, ang aking anak, nagtulong-tulong sila sa paghain at mag-budol fight daw kami. Kaya ang ganap ganyan lang guys, kasi wala na, ang ulam namin ay kaunti lang sa ngayon, sakto lang. Nag-start na nga sa pagkain at nakailang kain na kami dyan at malapit na sanang maubos. Saka ko naalalang mag video vlog para meron akong pang update ngayong araw. Kaya maraming salamat sa mga followers and viewers ko, sa mga non-followers at sa mga tralala na masipag magbigay ng ilaw sa aking tahanan. God bless us all, maraming salamat. At kung sino-sino man kayo na nagbibigay pa ilaw sa aking bahay, nagpapasalamat po ako sa inyo na walang sawang pasasalamat. Palagi po akong nagdarasal na sana ay more followers pa at more viewers pa ang darating sa atin. Sana mapansin na tayo ni Algo para naman kahit pa paano meron tayong kitain dito sa paghihirap natin sa pagbablog. Hindi nga pala madali ang pumasok sa social media, talagang araw-araw at updated ka at kailangan mo talagang laging mag-video at mag-isip ka sa dapat maging malawak ang iyong pag-iisip dito at dapat ay mahaba ang iyong pasensya dahil hindi lahat ng viewers natin ay nakakaintindi at nakakaunawa sa ating mga ginagawa at hindi mo maiiwasan mayroong basher at mapupuna sa iyong mga video at nandun na talaga tayo. Kaya tanggapin natin kung ano man yung sasabihin nila, basta tayo lagi lang tayong ready at maging handa sa sasabihin nila at lalo na ang content ko ay pabuang-buang. Yun lang, tanggap ko naman kung anong sabihin ninyo, basta ako ginagawa ko lang yung dapat para sa pamilya ko, para mapansin din ako ni Algo kasi kailangan talaga natin dito ng content na entertainment na magugustuhan ng mga kapwa natin viewers. Fast forward na nga tayo at ito nga't malapit na nga matapos ang ating pagkain. Meron pala yan kaming pipino at alam nyo na kung anong ulam namin, ang bangos. Mabuti na nga lang at nataong harvest ng aking pamangkin at doon talaga yung nagtatrabaho at kaya minsan lagi kaming mayroong ulam dahil nagbibili rin siya. Meron minsan reject, nakakauwi siya sa amin. Thank you sa Panginoon Diyos dahil palagi lang kami malakas at naway gabayan tayo ng Panginoon sa ating mga ginagawa na gumawa lang tayo na mabuti para sa ating kapwa at huwag po tayong gaganti kung gawa nila tayo ng masama at yun po ang aking goal sa buhay. Hindi baling tumulong ako, kahit hindi nila ako gantihan ay okay na sa akin yun. Bago ang lahat, ito mga palansit at ng ating paglagay ng mga preparing pagkain, kanin at prito lang na bangos na dibon at ang inihaw na steam sa kawali. Yan po ang ating ulam. At meron din kami diyang ginawang salad na pipino. Natatawa nga kami na ubos ng pipino bago namin naalala na isama, ay ilagay sa gitna dahil late na nga in-slice, nakahain ng lahat, naka-start na magkain bago na hiwa-hiwa ang pipino. Nagkadurog-durog na nga dyan ang ating prito dahil nga hiniwa-hiwa ko yan at binahagi na natin sa ating kapatid, kaya ganyan ang ganap ng style ng ating paghain. Fast forward na ka mga ka-idol at pagkalasapit ng umaga at nandito naman tayo bandang mga alas 10. Sumakit na ako dito sa aking kapatid dahil oras na ng pagpasok ng kanyang asawa sa kanyang tinagtatrabahuhan ay inaalayan ko yung aking kapatid dahil wala siyang kausap at sila lang mag-ina, kaya kami mag-ina yung maakyat din dito sa bahay nila. Tumutulong-tulong nga din ako sa mga gawain niya kung ano yung ipag-utos niya, like paghugas or pagsalang ng sinaing dahil minsan hindi talaga nagpapalapag yung kanyang bibi. Ang aking pamangkin talagang sanay sa karga at gusto niya talagang laging nasa kalong ng kanyang nanay. Kaya minsan sabay-sabay kami dito at dito na rin niya ako pinapakain at nakakalibre na rin kami minsan mag-ina sa pagkain dito at meron naman akong iaakyat pag galing sa baba, inaakyat ko naman para pagsaluhan namin. At sa part nga na ito mga ka-idol, katapos ko nga lang niya maglaba bago ako naligo at bago ako naghugas sa mga pinagkainan nila ng almusal, kaya tanghali na rin bago ako natapos maglaba at inuuna ko talagang labahan yan dahil yung mga uniform yung anak ko ay ilang piraso lang. Kailangan malabahan mo kaagad dahil 4 na busy sa linggo mag-aral. So kailangan talaga yung mga uniform nila at yung mga medyas ay kailangan nating malabhan para may susunod naman ng araw ay meron siyang susuotin dahil pabalik-balik lang talaga ang uniform. Ganun kasi tayong nanay. Kailangan maayos ang ating suot ng mga anak natin bago mag-aral para naman hindi sila tuksuin ng kanilang mga kaklasmate. At ipapakita ko nga sa inyo kung saan ako banda nagbo-voice over. Dito ako sa tahimik at payapang lugar at dito ay malinsansangan at maganda ang simoy ng hangin. Talaga makikita mo yung puno. Pakiramdam mo ay relax na relax ka at ikaw lang dito nag-iisa at ang hangin lang maririnig mo at ang background ng paligid. Napakaganda dito mga ka-idol. Yan, dito lang ako umuupo niyan dahil dati dito may upuan at nasira na. Sama ko kayo sa aking mga halaman or garden kung saan malapit lang sa aking pinapag-voice overan. Hindi naman kalayuan, malapit lang. Kaya tanaw-tanaw mo yung aking mga halaman dyan guys. Kaya nga nagulat ako, ipakita ko sa inyo ang aking patula. Nasyak talaga ako sa akin nakita bakit biglang naglanta. Kahapon naman ay
malusog yan siya at okay na at may mga bunga at mukhang mamatayin na siya at talagang nag-dry na siya ngayon. Tingnan mo yung sa itaas niya, yung bunga niya. Nag-ano talaga siya, nashock talaga ako. Ngayon ko lang talaga nakita today. Ngayon din lang talaga sa pag-voice over ko. Pinasyalan natin kaya sabi ko ipapakita ko sa inyo. Nagawla talaga ako, nanghinaan ako ng loob sa mga halaman ko. What happened? Ganyan nangyari sa aking patula. Tingnan nyo ang bunga niya, ang dahon niya naglanta. May bunga pa naman siya ng 3 piraso. Sana hindi sila lahat mamatay dahil yung iba kong patula ay namatay na din. Hindi ko alam kung anong hayop pinananira dyan sa kanila. Yan dito yung sa bandang area na to ang aking voice over, malapit lang talaga sa aking garden. Hindi naman ako nalalayo dito sa part na ito dahil dito lang talaga ako pauli-uli at pabalik-balik. Hindi ba't napakaganda mga ka-idol ng view? Dito ay overlooking, tanaw mo yung tabing dagat, tanaw mo yan, dyan sa harap niya na isang Tamunika, Pahara, Siksikan at Irawan. Hindi ko na nga pahabain at hanggang dito na lang ang aking kwento. Maraming salamat sa walang sawang pagsubaybay. Maraming salamat muli sa inyong panunood. Bye bye. God bless us all. Comment below.